Okay, gandang tanghali mga kamukil. Ayan, itong video na to mga kamukil ay magsasagot tayo ng katanungan, no? Siguro isa din silang mga kontraktor. Ang tanong nila mga kamukil sa akin, ano-ano daw yung mga sanhi ng pagka-losing ng isang kontraktor, no? Kumbaga walang kita. At yung isang katanungan pa, nakaranas na ba daw ako ng pagka-losing? Yan. So, sasagutin ko yan mga kamukil. Ayan. Kung nakikita nyo mga kamukil, araw po tayo ng linggo ngayon. Matubig yung aming flooring. Oh. Kasi grabe yung ulan mga kamukil. So, gumagawa po ako ng window frame ngayon kahit na linggo. Kahit na tayo isang kontraktor. Ayan. Uunahin ko sa pagsagot mga kamukil kung nakakaranas na ba ako ng pagka-losing o pagka-failure na. Hindi ko na mabilang mga kamukil kung ilang beses na akong na losing o na failure ha. So sa trabaho. Pero kung isuma total ko mga kamukil, to be honest lang sa inyo, hindi naman ako matatawag na losing talaga. Dahil nung ako pala'y nagtatrabaho bilang arawan dito sa construction, wala po akong naipundar kahit kunti mga kamukil. Kahit kunti, kung baga hanggang kain lang po yung aking makakaya, makasurvive lang sa loob ng isang linggo para sa pamilya ko. Yun lang po yung aking makakaya talaga. Pero nung pinasok ko yung pagiging kontraktor, nahasa na masyado yung isipan ko sa mga ideya o pagtrabaho nitong mga bahay. Kahit papaano mga kamukil, nakakapundar ko ako, no? Hindi ko ipagmamayabang sa inyo. Simula po naging kontraktor ako, nakakadalawang lote na po ako. Tapos napabahayan ko na po yung magulang ko. Pero ako mga kamukil, wala pa akong sariling bahay, no? Nasa Davao City yung address ko. Kahit saang address dito sa Mindanao, ako po'y magsiserve hanggat kaya ko, no? Sa mga gusto magpatrabaho. So yun po yung naabot ko. So hindi ko matatawag na losing yung sarili ko. Pero sa mga projects mismo na dinadala ko mga kamukil, meron talaga mapipilyar. Pero mahahanapan ko naman ng paraan. Ang importante lang dyan, kung paano mo siya tatapusin. At lagi mong ugaliin na huwag iiwan yung project kahit anong mangyari. Tatapusin at tatapusin mo yan. Ano? So yun po. Maliwanag na po sa inyo. Ako po'y laging nakakaranas ng pagka-failure o pagka-losing. So ano-ano ba yung mga sanhi ng pagka-losing sa isang project? Sa akin mga Wilbis, may experience, meron akong tatlong nakikita. Una, pinakauna talaga mga kamukil, itong hindi natin hawak yung mga pangyayari at panahon. Isa yan sa mga hindi ko pinakauna kong nakikita kung bakit tayo nagkaka-losing. So ano ba yung mga hindi natin alam ang mangyayari o hawak ang panahon? Tulad nito mga kamukil, nakikita nyo. Mula pa kagabi hanggang ngayon umuulan, no? No, kahapon pa lang nagtrabaho kami, nakaprepare na sa isipan ko kung ano yung isusunod namin trabahuin. Ito sana pag-roofing, pagkakabit ng moldings para dito sa ating ceiling, no? Spandrel natin. O ngayon ang nangyayari, hindi natuloy dahil dito sa ulan na to, na? So kapag umuulan kasi mga kamukil at nakapag-duty yung ating mga kasama sa trabaho kahit isang oras lang, automatic ipupull mo yun siya hanggang kalahati, no? So, halimbawa, nag-duty na yan ng umaga, naka-duty na ng isang oras o kalahating oras, tapos biglang umulan hanggang maghapon, hanggang tanghali, matik mo talaga siyang sasahuran ng kalahating araw, no? So isa yan sa mga dahilan. Halimbawa, may 10 tao kang pinapasahuran, isang oras lang yung trabaho o hindi pa umabot ng isang oras, sasahuran mo yung 10 tao na yun sa kalahating araw na yun. Magkano na yung isasahod mo dun, tapos nagsasahod ka na walang work progress na nangyayari, walang natapos. So isa yun sa reason mga kamukila, itong tinatawag nating hindi natin hawak o alam ang mga pangyayari at posibleng darating. Isa yan. Pangalawa mga kamukil na magkakaroon ng failure ang isang kontraktor,
Itong tinatawag mga kamukil na walang masyadong plano na hinahawakan. Kumbaga, paulit-ulit yung trabaho. Mga kamukil, isa yan sa mga dahilan na magkakaroon ka ng losing. Siyempre, natapos na yung isang trabaho. Tulad, pagpalagay natin, itong design na to. Ayan. Nagawa mo na yan. Tapos, si kliyente, biglang may nakita sa online na isa ring disenyo. Pero siya mismo yung nagbibigay nito, no, na disenyo nung una mong gawa. Ngayon, nakakita si kliyente ng disenyo sa online. Gusto niya ipabago. So, ang mangyayari doon mga kamukil, magkakaroon ka ng additional, pero hindi na ganun kalaki. So, isa yan mga kamukil na unang-una magpapalusing sa mga kontraktor talaga. Yung paulit-ulit na trabaho mga kamukil. At yung walang hawak na plano. No? Kaya ako mga kamukil, bago ako magtrabaho, kahit hindi tayo professional, may hinahawakan talaga akong sarili kong plano. Ano yung mga dapat kong gawin, paano siya i-manage na hindi na paulit-ulit. Pag matapos ng isang part ng trabaho, ano yung isusunod dito, mga ganyan, no? Halimbawa, nagpapail ka na ng CHB, no? Bago mag-plastering, kailangan nakabaon na yung mga electrical pipe natin. Isa yan sa mga tinatandaan, no? Lagi kong ginagawa. Bago mag-flooring, kailangan nakaplastada na yung ating mga sanitary, mga water pipe natin, nakaplastada na yan kung saan yan ilalagay bago tayo mag-flooring. Kapag kasi may isang nakalimutan tayo dyan, uulitin na naman natin. So, paulit-ulit yung trabaho. Isa yan mga kamukil sa dahilan. Pangatlo mga kamukil, itong tinatawag nating walang pagkakaisa o malasakit na mga kasamahan sa trabaho. Minsan mga kamukil kasi, iwan ko lang sa ibang kontraktor kung nakaka-experience na kayo nito. Kukuha sa'yo ng pera sa iba magtratrabaho. Magjo-duty lang sa'yo kung no choice na. May mga ganyan mga kamukil. Marami na akong nasagupang ganyan. So, siguro kung sa iba, sasabihin ka agad, ipabarangay nyo. May ano naman, di ba? So, ako kasi mga kamukil, ayoko ng gulo. Ayoko ng maingay, no? Dagdag, ano lang yan sa isip ko. Kung gawain mo talaga yan, ganyan kang klaseng tao, may mapapala ka sa bandang huli. Yun lang yung masasabi ko, no? May mapapala ka. Kaya, grabe yung ulan. May mga ganyang klaseng kasama kasi mga kamukil. Ikaw, ginagawa mo lahat para lang matustusan yung mga pangangailangan nila. Pero, darating at darating talaga na iisahan ka nila, no? Mga matatalinong tao hindi sa mabuting gawa, kundi sa pag-iisa sa masamang gawain. Marami yan, kukuha ng pera sa'yo. Ngayong hapon, bibigyan mo ng pera, kinabukasan hindi mag-duty. Kasi ang rason, pamilya, anak, no? Isa yan sa mga reason. Pero nalalaman mo na lang, doon pala sa kabilang site ng construction nagtatrabaho. No? Kasi wala nang sasahurin pagdating ng Sabado eh. Naubos sa pagkuha. Isa yan, mga kamukil na na-experience ko. Yun lang po yung aking experience mga kamukila kung bakit nagkakaroon ng losing minsan yung mga kontraktor. I-share itong video kung inyo pong napusuan ang aking mga explanation sa pagsagot sa katanungan na yun. Maraming salamat. Ako po si Alias Mungkil at nagtratrabaho po ako ng konkrito, house renovation, second floor extension nangyari sa tubular, no? Basta anumang uri ng construction mga kamukil na trabaho, tumatanggap po ako, maliit man o malaki. And once again, Mungkil on the vlog.